Ayan mga ka-Row welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, good morning sa inyo lahat. Kamusta po? Bali araw po ng linggo ngayon, May 10, 2026. Ayan po yung update natin para dito sa vlog. Siya nga pala mga ka-Row bago ang lahat, Happy Mother's Day nga po pala sa lahat ng nanay dito sa buong mundo. Ayan, God bless sa inyo rin mga ka-Row sa amin ding mga client owners. Ayan, Happy Mother's Day. Siya nga pala mga karos, meron tayong ita-turn over ngayon. Bali, another day and another house finish project. Yan, para dito sa Lumina Home Space 4 na Amy Row House. Meron nga po pala ang lot area to na 54 square meter. Then, floor area is at 22 square meter. Bali, 2 bedroom, 1 toilet and bath, may kitchen area, living area, at saka meron pong bar counter. Siya nga pala mga karos, yung extension na to, tayo po yung gumawa. Turn over lang po to ng Lumina, kila client owner, na meron pong 22 square meter na nakabuild na bahay. So, bare finish po yun. Tapos tayo na po yung overall na nag-renovate from structural hanggang sa finishing. Kasama na po yung roofing renovation. Ito mga karos, meron dalawang kontrata si client owner dito. So, nag-start kami dito is September 2025. Ang una niya pong pinagawa, yung structural lang po ng bahay. Tapos nung nagkaroon na po uli siya ng additional na budget para ipatapos po yung renovation, ayan, bali dalawa po yung naging contract. So medyo nagtagal to mga ka-Row kasi meron to mga kasabay na unit. Then kinausap naman natin si client owner. So ito yung pinaka-deadline natin. Di bali na magtagal yung project basta may turnover ngayong 2026 ng May, itong summer season. Mga ka-Row, hindi ko na po patatagalin pa. Enjoy watching po. Sana magustuhan niyo po yung bahay. Sa mga nangangarap ng mga ganitong klaseng bahay, baka fit po sa inyo to, mga kumukuha ng row house, tapos meron end lot corner or may corner area na mga nasa 54 square meter, baka para po sa inyo yung video na to. Mga ka-Row, maglalambing lang po tayo sa inyo ng konti. Sa mga naligaw dito sa aming channel, please click niyo yung notification bell button para updated kayo sa mga video. At paki-subscribe na rin sa mga naligaw dito para madagdagan po yung member ng ating mga ka-Row dito sa Lee and Aki TV Vlog. So, paano? Enjoy watching. Let's go. Tara! Ayan mga ka-Row, nandito na tayo sa Lumina Home Space 4 at ito yung project na ite-turn over natin. Yun na. Okay, bago tayo umpisa mag-vlog dito para makapagbigay tayo ng details sa mga nagawa natin. Ayan, nagpapasalamat po tayo sa mga naging kasama natin dito sa renovation. So, nandiyan po yung grupo nila Sir Jojo Aragones para sa aircon and supplier and installer. Tapos si Sir Ricky De Losa naman para sa Korean blinds. At saka sila Master Batang and Master Ryan para naman sa glass and aluminum. So, ito na nga po pala yung project. Yan na. Yan, bali 9:30 AM ngayong araw po ng linggo. Yan, May 10, 2006. So ito yung turnover project natin dito sa vlog, dito sa YouTube channel. Bali mga ka-Row, nagkakilala kami ni client owner August po yun, August 25, year 2025. Tapos ginawa namin yung bahay na to, or nag-umpisa kami rito isa September. Ang detalye po ng bahay, bali 54 square meter lot area and 22 square meter naman yung floor area niya. Kami po yung gumawa ng extension ng harapan ng bahay, ng corner hanggang dun sa may back extension area. Kasama na yung roofing renovation sa existing roof na tinurn over sa kanila ni Lumina, at kasama na rin po yung roofing installation, roofing framing dito naman po sa extension na ginawa natin. Meron tong 2 bedroom, 1 toilet and bathroom, kitchen space, living space, TV console, at saka meron din po tong bar counter. Ayan, umpisa na po natin dito sa harapan ng bahay. So minimum lot height is 150 cm. Medyo naka-elevate lang ng konti yung kanyang natural ground dito sa harapan ng bahay, kaya medyo mataas. Tapos ang ginamit namin na mga materials dito, roofing framing and gate is 2x2, 2x3 combination ng 1x1 tubulars. Tsaka gumamit din kami ng 2x6 dito. Yung gutter dito, dahil row house, yung mga renovation dito, bali inside gutter. So ito nakikita nyo rito, inside gutter to, bali nasa ilalim naman siya. Pininturahan na lang po namin yung pinakailalim para hindi naman po visible yung stainless. Minsan kasi yung stainless nakakasilaw siya eh. Tapos dun din sa back extension, bali naka inside gutter din po yun. Siya nga pala mga ka-Row, ang ginamit na materyales para sa bubong is PVC roof. Kung sakaling may pagkakataon pa mabawi ni client owner ang construction ban niya dahil wala naman pong violation tong ginawa natin,
Bali, pwede pa po niya mabawi kasi PVC roofing. Ang pinagtataka ko nga lang mga karohas, bakit PVC roof or polycarbonate? Kasi yung PVC roof kasi mas mahal siya ng 2 hanggang 3 beses compared dun sa ordinaryo na yero. So yun ang pinagtataka ko, kasi kung yero yan mas matibay pa. So may mga ongoing project din kami ngayon dito sa Lumina Homes na PVC yung pinalalagay na lang ni client para mabawi pa ang construction ban. So sa detalye, naka-tiles, yung cladding, yung poste, yan, meron pong mga ilaw. Tapos ang ginamit naming materials dito para sa gate, yung pinaka-design niya, wood look na solid plank na PVC. So ayan po siya. So kung ano po yung texture and design na nabili natin siya, as is yun na po yun at wala na tayong pinahid. So ang kulay nito, kung titingnan nyo, medyo may pagka maroon, pero kung titingnan nyo rin, medyo may pagka mahogany. So double up and down yung ilaw na nilagay natin dito. So yung pinaka-ilaw niya sa taas is a daylight, warm white naman po yung sa baba. Tapos naglagay tayo ng house number. Yung tiles naman na ginamit namin dito, common to na makikita nyo sa tile center. So 30 by 60. Sa paggamit naman po ng mga materyales tungkol sa harapan ng bahay, so kailangan hindi lang nalalayo dun sa original na color or pasad dito ni row house. So yung row house model kasi na to is si Amy row house. Yung pintura kailangan hindi lang din po nalalayo. So yun po yung existing na tinetrain over ni Lumina kapag bago kayo magpa-renovate. So kailangan halos ganun pa rin. Ayan mga karokas, pasok tayo rito sa may harapan. Ayan, naka-polycarbonate na lang po yan kasi di pa po pwede yung isasagad mo yung asintada ng pader dyan. Tapos dito naglagay kami ng trench drainage, just in case lang na tubig sila rito, maglinis. At least hindi ho basta-basta lalabas dito. Ayan, ayan, may CCTV, naka-screen door. Dati po onti lang ang ano nito, ang mga bakal na makikita nyo sa steel window niya, parang ganito lang. So ang ginawa po namin, dinagdagan na lang po namin kasi medyo malapit siya sa pintuan. Ayan na. Tapos may sirang salamin dito, pinalitan natin. So ito screen door, ayan na. Tapos sa Lumina, pwede naman po yung pintuan ay pinturahan nyo ng black. So original na paint color nito is brown, so pwede naman black. Tapos naka smart lock siya. Ayan na, smart lock. Screen door niya is a full screen, 40 by 40 na tiles yung ginamit natin dito. Syempre hindi dapat madulas. Yan, tapos ito yung sa septic tank, just in case magpapasip-sip sila sa Poso Negro. So ayan, may clean out na po yan. May trench drainage din tayo rito. Dalawa yung gate na makikita natin sa harapan ng bahay, main entrance and 2 door. So 2 door just in case gusto nilang magpasok dito o magpark. So kailangan nga lang ng rito, yung ramp up. Sabi ko na lang po kay client na check na lang po muna nila yung bahay bago magpagawa ng rampahan. Yan, pwede naman tayong gumawa niyan kapag nandito na sila. So dito sa corner, dito nga po pala napunta yung dalawang AC or yung dalawang condenser. So kasi yung mga row houses dito, back to back naman yung niyan, yung pader pati yung gilid. So wala na tayong setback. So dito na lang pinili ni client. So ang advantage din nito, less maintenance ka din. Tapos ito ho kasi ay nakaano tayo rito, PVC. May tendency na masira po yung bubong dito kung ilalagay natin to sa taas. So downside is syempre, ano lang din naman, mainit. Hindi naman po to tatambayan itong area na to. So dito may nakaabang na CCTV pa rin. Tapos ito may outlet. Tapos may mga gripo tayo rito. So dito mapupunta yung laundry machine. Yan. Tapos may abang na po yung pinaka-release ng tubig ng every time na magde-drain yung washing machine. Ayan, meron ng floor drain dyan. Tapos may catch basin tayo rito. Dito mapupunta yung ma-absorb na tubig ng buong bubong natin dito. So punta siya rito, papunta po dito sa labas. Ayan. Ayan, industrial look pa rin yung ginamit natin dito. So yung nakikita niyang puti na yan, isa piping board, ceiling. So naglagay tayo ng rito, sampayan. Tapos naglagay rin tayo ng hanger dito para sa ilaw. So itong ilaw na to is yung canopy downlight. Yan na. Hindi nakikita yung wire kasi nakabaon dun sa mga tubulars. So ito may ilaw rin tayo rito. Yan. Tapos ang pinaka last touch ng wall natin, nag-acrylic emulsion tayo rito para tumagal yung buhay niya sa init at ulan. Kaya medyo makintab. Pasok na tayo sa loob. Yan ang una nyo mapapansin dito sa living area, may bar counter kagad. According sa client, ito talaga yung gusto nilang design.
Lahat ng design na makikita nyo rito, location ng area kung saan nilagay yung kitchen, TV console, bar counter, mga rooms at saka TNB, bali nanggaling ang idea kay client owner. Ayan, bali sa renovation na mapapanood nyo ngayon, wala po pang masyadong furniture or wala pang mga personal na gamit si client dito. Bali, ang makikita nyo lang po rito sa video is yung ginawa nating renovation. Ayan, si bar counter. Una nating tingnan yung ceiling. Ayan, naka-cove ceiling tayo. So, pag may cove ceiling, may center light, may pin light, tapos meron siyang street light. So, street light na ginamit natin dito, warm white. Tapos, lahat po ng ilaw dito na makikita nyo, isa tricolor, maliban lang po dito sa ilaw na nilagay natin dito. Yan, yung dalawa. Tapos, itong mga wall lamp. Yan lang po. So, sa bar counter, combination siya ng tiles, duco varnish at saka wall fluted panel. So ito po isa pintura. Tapos yung gilid para tumagal ang buhay po ng mga materialis dito. Naka-tiles na po ito. Yan, tiles po ito. Yung wall fluted panel na may LED light sa baba. Tapos ito naman pong wine rack natin. Nilagyan din natin yan ng maliit na pin light. Tapos yung pinaka-likod nito, yan, may storage siya rito na 6 na panel. So yung switch at saka outlet meron po rito banda sa ilalim. Yan na. Ayun na. So mapapansin nyo kung ano yung nilagay namin sa TV console, yun na lang din yung ilaw kasi medyo malapit na po siya rito sa center light. Ang dapat sana nito isa pendant, yun nga lang medyo malapit na po kasi siya. Tapos dito, dapat dito mapupunta yung dining niya, dapat meron pang ilaw yan. Hindi na po pinalagay ni client kasi medyo maliwanag na. Okay, ito yung ating TV console. So, ang detalye ng mga materials na ginamit dito, syempre yung local marine plywood. Yan, UV board sa gitna. So, sa gitna hanggang pababa po yan. Yan yung installation natin. Wall fluted panel. Yung wall fluted panel na to, yung mahogany. Kung ano yung ginamit natin dito, yun na rin po yun. Ayan, tapos meron siyang dalawang lamppost sa gitna. Tapos meron po tayong cabinet. Ayan, may mga cabinet dito. Off-white. Yan. Hindi na ho tayo naglagay ng ilaw sa baba kasi yung tiles na ginamit dito masyadong nagre-reflect po kasi double coated po yung tiles na to ginamit natin. Kumbaga parang may makikita tayong lining palagi dyan. Nakakasilaw kapag nanonood ka ng TV, yun yung nakikita mo. Tapos sa window blinds, mula naman kay Sir Ricky De Losa, ayan yung ginamit natin na Korean blinds. Yung kakulay na lang po yan nito. Yan, para mag-match po sila. So sa tiles na ginamit, glossy tiles na 60 by 60. Sa paint naman na ginamit natin sa mga pader is yung Tool White by Davies. Okay, may dalawang bedroom dito. Yan, pasokin natin yung bedroom 1. Dito bago tayo pumasok sa mga bedroom, may mapapansin po kayong parang owning window sa ibabaw. So ang purpose niyan, just in case na gusto lang nila ng mas maiging ventilation, makakatulong pa rin po yan. Kaya nagpalagay po sila. Pero itong mga bedroom dito, may ano po siya, meron siyang mga aircon. So tig-isa po yan. Okay, solid door mahogany na natural varnish po yung pagkakadali ng paint. Ayan po. Ayan. Kintab. Tapos meron siyang isang closet dito. Ayan, ito yung loob. Ayan. Ayan, hanger para sa pants, sa damit, tapos may open shelves pa. Yan, isang center light lang, pwede na, hindi naman ganun kalaki yung kwarto. Ang pwedeng magkasya dito, yung mga single bed. Ayan. Aircon. Testing. Yung laki ng kwarto, halos magkalaki lang po sila. Hinati lang po natin yan sa dalawa. Dito naman po sa kabila, mas malaki lang po dito yung cabinet. Ayan na. Ayan na. Tapos dito, maaaring magkasya pa rito dahil talagang mas maluwag yung setup namin dito compared dun sa kabila. Dahil itong portion na to, ang likod nito is a toilet and bathroom. So ang ginawa na lang po namin dito, sliding door. Yan. Yan. Sliding door, nagawa po sa glass and aluminum. Tapos
mirror para may salamin na rin. Ayan. Saka drawer. Ayan, may drawer dito. Tapos dito may hangeran din. Sa taas, open na lang. Ayan, ganun din yung setup. Ayan. Bali, ang maaaring magkasya po dito, mga queen size. Yan, tapos sliding door na nga lang po talaga to. Para kahit papano po ay hindi po makasagabal dun sa kama. Ang pwede ho kasing mangyari kung swing door. So, pwede siyang tumama din sa kama. Hindi mabubuksan. Ayan. Bali, ito naman po yung papunta sa kitchen and toilet and bathroom. Ang pinagawa ni client owner dito para magkaroon tayo ng separation between doon sa living space at saka sa kitchen space. Yan, nagpalagay sila ng sliding dito. Bali, reflective glass po yung ginamit dito. Yan, sliding door. So dito, hindi mo matatanaw yung kusina. Pero pag nandito ka, matatanaw mo naman yung loob. Yan, kita mo yung loob. Ayun. Yan, French type. Yan, French type sliding door. Tapos gawa rin po sa glass. Ito pong pintuan natin dito. So swing door, French type din yung pinaka-design niya. Yan, naka-screen door tayo papunta rito sa corner area. Yan. Okay, bali ito yung kitchen. Ayan, yung cabinet natin ay gawa po sa glass and aluminum. Yan, smoke glass po ito, yung nasa taas. Tapos yung nasa baba naman, gawa naman po ito sa APC or aluminum composite panel. So dito, simple lang naman po yung design ng cabinet. Ayan, napakasimple lang po. Ayan, storage. Ayan, storage. Double motor na La Germania. Ayan, double motor. Malakas po ito. Ayan, malakas sumigop ito. Ayan o. Ayan, lakas o. Tapos naka-take na gas tayo, na cooktop. Bali, ang ginamit natin na tiles dito is 60 by 120. Yan. Tapos ito naman yung ating kitchen sink. So may ilaw tayo rito, hindi naman po mawawala lagi na may ilaw tayo rito. Mahalaga po yan. Hindi naman po kasi sapat lang yung ilaw dito sa ceiling. Yan, para maliwanagan po rito ang kusina. Tapos ito naman po sa cabinet storage. So, meron tayo rito. Tapos syempre may mga pull out tayo rito. Yan, pull out drawer para po sa cutlery, lagayan ng mga utensils. Yan, meron naman tayong pull out basket dito para naman sa mga baso. At meron din tayo rito para sa mga pinggan. Yan. Tapos para naman po sa gas tank, ayan, meron tayo rito sa ilalim. Yan. Yan, sa ceiling natin, bali PVC ceiling panel. Yan, ganun din po yun doon sa may cove ceiling. Yan, PVC ceiling panel na ang design sa mahogany. Tapos syempre may exhaust fan tayo rito. Naglalagay po talaga tayo sa kusina, bukod pa po rito. Ayan, sa kusina at saka rito sa kitchen na may ring shoot. Meron din tayo sa kusina. May ceiling din tayo rito. Tapos dito naman ang TNB sliding door, bali aluminum composite panel na yung ginamit, hindi na po salamin. Para hindi naman po nakikita sa loob. So 60 by 60 yung ginamit natin na tiles, wall tiles, bali glossy to. Pagdating dito hindi madulas. Yan, meron siyang isang exhaust fan, tapos dalawang LED light sa ceiling, tapos may shower heater siya. Ayan, shower heater. Complete set ng accessories, meron towel bar. Tapos itong ating multi-point na shower. So bago po yung ano nito. Ayan. Yan, bago po yung ating water closet. Tapos meron tayong cabinet dito na may mirror. Yan yung nagpa-vlog. Yan, may storage din dyan. Tapos ito, naka-design na complete set po siya na binili ko. So kami na nag-install. So basin lavatory na may aluminum cabinet din. Yan, pati ito kasama, yung mirror. Tapos ito, may LED. So 3-gang switch po ito. Yan, 3-way din po yung kanyang ilaw. Tapos hiwa-hiwalay din po yung ilaw and switch button. Ayan. Magkahiwalay sa exhaust.
Tapos sa ilaw, ay walay din. Yan. Yan, ito yung ating project mga ka-row house. 54 square meter with 2 bedroom. Yan. Yan, bali mga gamit na lang po ni client ang hinihintay natin dito. At pwede na. Pwede na po nilang tirhan. Yan. Ganda na. Sulit po ang gastos nila client. Sulit na sulit. Yung pagod at hirap at pinag-ipunan pera para sa bahay at renovation. So ito na po yun. At ayan po yung renovation natin dito mga ka-row house. So finished project. Meron na naman po natapos na proyekto yung Lienaki Builders dito po sa Lumina Homes Phase 4 sa Cavite. Again, maraming salamat po sa tiwala po nila client owner, sa mga kamag-anak nila and family. Yan, maraming salamat po sa tiwala. Saka po pala mga ka-row house, ipinagpaalam sa atin ng may-ari na huwag na po daw magsabi ng kahit na anong amount dito po sa vlog. So nagpapasalamat tayo kasi simula na mag-umpisa tayo hanggang sa ma-turnover ay pinayagan po nila tayo na makapag-vlog, makapag-video at makapagbigay ng detalye at makapagbigay ng tips and information sa inyong mga ka-row house. Kaya maraming salamat po kila client owner. So ito nga po pala yung kabuuang detalye ng renovation ng bahay na ginawa natin dito. Nakilala nga po pala kami mga ka-row house at nag-uumpisa kami sa mga row houses dito sa Lumina Homes. Kaya nga minsan kapag nagsasalita tayo sa video mga ka-row house, yung tawag ko po sa inyo, ayan, sa mga subscriber natin kasi dito tayo nag-uumpisa. Kaya hanggang ngayon tumatanggap tayo ng mga ganitong project kasi dito po tayo nag-uumpisa. Ayan, yan na po yung huling pasilip ko po sa inyo dito sa project. At syempre, ayan, ipapakita ko rin po yung renovation na ginawa namin doon sa bubong. Ayan, isasama natin sa vlog. Ayan. Ito yung bar counter. Ito yung main door. Sa Korean blinds. Tapos ito yung ating TV console. Ito yung ceiling. Ayan, bedroom. Ayan sa bedroom. May aircon. Ayan. Kasi dulo na po ito, di ba? Ayan, bedroom 2. Kasi ito yung closet na ginawa natin. Gawa sa sliding. Tapos may mirror na. At syempre may aircon pa rin. Tapos yung papasok po sa kusina. Yan. Naka-French type sliding door tayo. French type glass and aluminum door. Para dito sa may corner. Syempre may screen door. Tapos ito yung aluminum kitchen cabinet na tumatagal na ng maraming taon. Kahit na puti na yung buhok natin, nandiyan pa rin po siya. Ito yung cabinet set, kitchen set. Tapos yung toilet and bathroom. Yan. Toilet and bathroom pala, may laki po siya na 120 by 180 cm. Ayan, toilet and bathroom. Kompleto na. May water closet, tapos may lavatory. Si client, kung gusto niya lagyan ng enclosure, ang masasuggest ko is curtain na lang. Kasi hindi naman nato ganun kalaki yung pin. Bali mga ka-row, sagad dito na lang po muna yung vlog natin. Yan, yung araw po ng linggo. So ginawa po natin tong vlog na to is May 10, 2026. Tsaka po pala, pahabol, Happy Mother's Day nga po pala sa ating lahat mga ka-row house. So paano? See you on my next vlog. Share niyo po yung video kung nagustuhan niyo. Tapos yung sa mga hindi pa po nakasubscribe dito, pakisubscribe na lang. Sa mga naligaw dito sa aming channel, lagi nyo pindutin yung notification bell button para every time na nag-upload tayo 8 ng umaga yung upload natin. Kung malate man or mas maaga, araw-araw tayo nag-upload po dito sa Lienaki TV Vlog. So ayan mga ka-row, see you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Let's go! Tara, sana nagustuhan nyo yung bahay. Yeah.